Maalab na pagbati, Pilipinas. Impeachment trial. Deal or no deal? Hindi naman daw dapat unsure ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Pero tila nakabinbin ito dahil sa pagdedelay ni Senate President Cheese Escudero sa impeachment trial. Ang tanong ng marami, what's the deal? Ba't may delay? Ang mga senador takot na pag natuloy ang impeachment, maapektuhan ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang kapit sa pwesto. Ang problema sa Senate leadership, nakikipagkompromiso sa kampo ni Duterte para hindi matuloy ang impeachment. Diin ng complainants nakasaad sa konstitusyon na dapat litisin kaagad si VP Duterte. Forthwith nga, di ba? Ibig sabihin, dapat itong ituloy kahit na magpapalit ng komposisyon ang Senado sa 20th Congress. Hindi na nga kailangang pagbotohan pa. Go kung go! Sang-ayon dito ang isa sa nagbuo ng 1987 Philippine Constitution na si Rene Sarmiento. Aniya, hindi ito issue ng komposisyon at bilang. Tungkulin ito ng Senado bilang institusyon na mapanagot ang mga pinakamakapangyarihan sa bansa sa pamamagitan ng impeachment. Sabi pa ng Grupong Bayan, lampas sa pagdedebate ng nakasaad sa konstitusyon, hindi raw dapat sinasantabi ang totoong dahilan ng impeachment. Ang numero na dapat pinag-uusapan ay yung numero na may kinalaman sa confidential funds, unexplained wealth, yung pagdustay at pandarambong ng pera ng bayan. Yan ang mga numero na interesado nating malaman. Hindi yung numero kung sino ang magtatraidor sa taong bayan. Ang questionableng paggamit ng higit 600 million pesos na confidential funds at aabot sa 2 bilyong pisong di maipaliwanag na yaman ang ilan sa mga basihan ng impeachment ni VP Duterte. Para sa aktivistang direktor na si Beth Orteza, ito nga raw ang kailangang ipaalala. Importante sa akin na matuloy yung impeachment para malaman na ang iba pang dapat malaman ng tao. Yung katotohanan, ano yung tinatago? Ano to, usapang for adults only? Hindi ba to pwedeng for general patronage? Kasama si Beth Orteza sa daan-daang pumirma sa statement para itulak ang impeachment trial. Iba't ibang church groups, academic institutions at personalidad ang lumagda at nakiisa sa panawagan para panugutin ang vice-presidente. Naglabas din ng pahayag ang mga miyembro ng UP College of Law Faculty na tumutuligsa sa tangkang pag-dismiss sa impeachment trial na giit nila ay unconstitutional. Binatikos naman ng bayan si President Marcos Jr. para sa mga pahayag nito na ayaw niya sa impeachment. Malaking hadlang daw ito sa pag-abante ng pagdinig laban kay VP Sara at sa panawagang mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Ayaw ng gobyerno ni Marcos Jr. na pag lumabas ang mga ebidensya ng korupsyon, madawit din ang kanyang pangalan at kanyang pamahalaan. Ito ang problema sa politika ng ating bansa. Negosasyon, kompromiso, transactional politics, political accommodation. Seryosong krimen ang paglulustay ng pera ng bayan at pagtataksil ito sa tiwala ng publiko. Kaya naman seryoso rin daw dapat ang pagpapanagot. Dahil dito, hinihikayat ng mga grupo ang pangangalampag sa Senado para ipakita ang disgusto ng publiko sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Handa tayo magpantay, magkaroon ng vigil, magkaroon ng protesta, magbigay ng babala sa ating mga senador. Ang katakutan nyo, hindi mga Marcos, hindi mga Duterte, kundi yung galit ng taong bayan.